Sa ibang balita, Department of Economy, Planning and Development, iginiit na kailangang pag-aralang mabuti ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang lagay ng sahod ng mga manggagawa. Bukod kasi sa magkakaibang sitwasyon ng kada rehiyon, kinakailangan tiyakin na mananatiling matatag ang ating lokal na produksyon. Si Christian Bascones sa sentro ng balita. Naniniwala ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na epektibo pa rin ang ginagawa ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board upang masiguro na tama ang mga pasahod sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Paliwanag ni DepDev Undersecretary Rosemary Edilion, iba-iba ang kalagayan sa bawat rehiyon, kaya kailangan masusing pag-aaral at konsultasyon. We're an archipelago. Okay. And the context between NCR and those in Mindanao, for instance, those in the Region 2, they're very, very different. No? And therefore, you really need to consider all these different contexts. And for us, the way to go is really using the usual natin, yung regional wage boards. Dagdag pa ni Edilion, natitiyak nilang nagagampanan ng maayos ng Regional Wage Board ang kanilang responsibilidad at sinisiguro na napapanatili ang kanilang mandato. We have seen naman that the regional wage boards have been very diligent. Diba? They've been very diligent naman when it's time for the anniversary of the wage policy. Then they do kahit motu proprio. They already do the hearings, the reviews, yeah. And so we think that it's still the way to go. Mismong si DepDev Secretary Arsenio Balisacan tutol sa legislated uniform o across-the-board wage increase na 100 hanggang 200 pesos na pinopropose ng House at Senado. Paliwanag ni Balisacan, maaari itong magdulot ng paghina ng GDP growth ng hanggang 1.6%. Ibig sabihin, mas magiging mabagal ang lokal na produksyon ng bansa. Pagsipa ng inflation ng humigit kumulang 2% o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagkawala ng 100,000 hanggang 300,000 trabaho. Maliban sa pagpapatupad ng 50 pesos daily wage increase sa NCR, mas palalawakin pa ng pamahalaan ng mga programa sa ilalim ng Trabaho para sa Bayan Plan na hindi lang nakasentro sa pagpapaganda ng pasahod sa mga manggagawa, kundi ang mas mapaparami pa ang pagbubukas ng oportunidad, pagdagdag ng skills at marami pang iba na siyang magtataas ng produksyon sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA, ang pagbaba ng unemployment rate ng bansa ay hindi dahil dumami ang employed mula sa mga dating unemployed, kundi dahil tumaas ang labor force participation o ang bilang ng mga Pilipinong naghahanap ng trabaho na na-hire. Ito ang isang malaking dahilan kung bakit mas mahalaga ngayon ang pagbubukas ng mga bagong oportunidad ng empleo. Substantial yung ang increase sa labor force participation natin, yung mga individual na pumasok sa labor market, ang increase natin dyan ay 1.35 million. At ang karamihan sa kanila ay talagang employed, no? In fact, yung ating dagdag sa employed persons year on year ay nasa 1.42 million. Kaya makikita natin na bumaba yung ating number of unemployed persons. Mula sa DepDev, Christian Bascones para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.